Pag-uwi ni Shin Yang-woo, puno siya ng saya at sabik na ibalita ang pera na nakuha niya mula sa laro. Ngunit sa halip na masayang pagtanggap, napansin niyang may mabigat na pakiramdam sa bahay. Nagtaka siya at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng kapatid niyang si Sihi na pumirma ng loan guarantee ang kanilang ama at kailangan nilang magbayad ng 800 milyong won. Nagulat si Yang-woo, lalo na nang makita niyang lubos ng nalugmok ang dati matapang at matatag na ama nila. Sinubukan ng kanilang ama na palakasin ang loob ng pamilya, sinasabing maaari nilang ibenta ang bahay at gamitin ang lahat ng ipon nila para mabayaran ang bahagi ng utang. Humingi rin ito ng paumanhin kay Sihi, sinasabing magagamit nila ang perang inipon para sa kanyang pag-aaral at kasal. Nagboluntaryo si Sihi na huwag nang mag-aral sa universidad at magtrabaho na lang ng part-time para makatulong. Ngunit agad itong tinutulan ng kanilang mga magulang, iginiit na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa bigat ng sitwasyon, sinabi ni Yang-woo na siya na ang gagawa ng paraan para makuha ang pera. Pinakalma niya si Sihi, sinabing huwag mag-alala at magpatuloy lamang sa pag-aaral. Nangako rin ang kanilang ama na maghahanap ng mas maayos na trabaho, at ang kanilang ina ay balak magtrabaho sa isang restaurant. Ngunit pinigil sila ni Yang-woo at ipinahayag na kumita na siya ng higit sa 200 milyong won mula sa laro. Napatigil ang kanyang pamilya sa gulat, at sa loob-loob ni Yang-woo, nagdesisyon siyang siya ang mag-aahon sa kanila mula sa problema. Sa laro, ibinigay ni Irene kay Phoenix ang pinakamalakas na kabalyero sa Hilaga, ang Sword of Self-Transcendence at inutusan siyang talunin ang isa sa mga 7 servants. Pinangunahan ni Phoenix ang 12 kabalyero at 1,500 sundalo, nangakong babalik na matagumpay. Bagaman tiwala si Irene, maingat siya sa lakas ng kalaban, lalo na dahil may isang servant ng Yatan kasama nila. Sa kabilang panig, si Yura, na naguguluhan sa kanyang papel sa Yatan Church, ay naghahanda para sa labanan. Alam niyang kailangan niyang tapusin ang misyon upang makuha ang isang nakatagong klase. Kahit pa mga hulugan itong makipagsabuatan sa masasamang servants. Sa pagsisimula ng laban, pinakawalan ni Yura ang Darkstorm, na sumire sa isang bahagi ng puwersa ni Phoenix. Gayunpaman, madali itong hinarang ni Phoenix at pinaga niya ang kanyang perfect state of self-transcendence. Ang kanyang napakalakas na puwersa ay wasak ang mga depensa ni Yura, kasama na ang kanyang diamond barrier. Sa takot, ginamit ni Yura ang Hell upang sindakan si Phoenix, ngunit hindi ito tinablan. Sa kanyang pinatinding estado, halos hindi matalo si Phoenix, at naramdaman ni Yura ang lumalalim na kawalan ng pag-asa, tulad ng dati niyang laban kay Greed. Walang ibang pagpipilian, naalala niya ang isang sandali 7 araw na ang nakalilipas nang inalok siya ni God Yatan ng mas malaking kapangyarihan kung magdarazal siya. Ngayon, nahaharap sa tiyak na pagkatalo, iniisip ni Yura na tanggapin ang alok ni Yatan upang mabuhay sa laban. Bumalik ang kwento sa bahay nila Yang-woo na excited tungkol sa kanyang bagong kayamanan, ngunit nag-aalinlangan ang kanyang pamilya. Inakusahan siya ng kanyang ama ng mga kainahinalang gawain, habang tinatanong ng kanyang ina kung gumagamit siya ng peking account. Nagtanong si Sihi, ang kanyang kapatid na babae, kung ibinente niya ang kanyang mga organo. Ipinaliwanag ni Yang-woo na kumita siya ng pera sa pamamagitan ng paglalaro, ngunit nadismaya siya sa malaking buwis na kailangan niyang bayaran ng i-convert ang kanyang kita mula sa laro. Nag-aalinlangan ang kanyang ina, sinabing tanging mga sikat na manlalaro lamang ang kumikita ng ganito, at idinagdag ni Sihi na kakaunti ang mga kumikita ng kasing dami niya. Sa wakas, inamin ng kanyang ama ang pagsusumikap ni Yang-woo at tinanggap ang kanyang paglalaro, nagagalak na makakalampas sila sa kanilang mga pinansyal na problema. Nangako si Yang-woo na tutulungan ang pagbabayad ng kanilang mga utang, nararamdaman ang pagkakaisa at pagmamalaki sa pagtulong sa kanyang pamilya. Nilinaw din niya na ang kanyang kita ay umabot sa 240.8 milyon won, hindi lamang 240 milyon. Habang nag-iisip si Greed kung paano niya gagamitin ang natitira niyang 20,000 golds, naalala niyang kailangang maging matalino sa paggawa ng mga item. Kung makakagawa siya ng normal grade na item na mataas ang requirement, baka hindi siya kumita kahit na may extra options ito. Mas mabuti kung makagawa siya ng high grade, pero maliit ang posibilidad. Sa gitna ng kanyang pag-iisip,
Narinig niya ang mga manlalaro na nag-uusap tungkol sa pagkatalo ng Yatan Church Subjugation Group at ang pagkasugat ni Sir Phoenix, isa sa pinakamalakas na mandirigma ng North. Nalaman niya rin na ang kalaban nila ay isa sa mga Seven Servants, mga malalakas na miyembro ng Yatan Church. Nang suriin ni Greed ang kanyang status, napansin niyang malaki ang iniangat ng kanyang stats dahil sa crafting. Bagamat gusto niyang bumalik sa paghuhunt ng mga monsters tulad ng dati, kailangan niyang mag-focus sa paggawa ng mga item upang mabayaran ang kanyang mga utang. Pagdating niya sa smithy ni Khan, nagdesisyon siyang gumawa ng bagong crafting hammer dahil ang luma niyang gamit ay halos sira na. Napansin ni Khan ito at pinakita ang rare blacksmith's hammer niya, na may mga additional options para sa paggawa ng mas mataas na grade na items. Nabigla si Greed sa natutunan at ginamit niya ito para makagawa ng isang epic level hammer na personal lamang niyang magagamit bilang Pagmas Descendant. Nakaramdam siya ng kaunting inis dahil hindi agad ipinakita ni Khan ang kahalagahan ng tamang tool sa crafting. Natawa naman si Khan sa reaksyon ni Greed at sinabi niyang pinapasaya siya nito. Pagkatapos, biglang may personal na hiling si Khan. Gusto niyang samahan ni Greed sa pagbisita sa libingan ng kanyang anak na pumanaw noong araw ding yun ilang taon na ang nakalipas. Habang nasa libingan ng kanyang anak na si Oliver, ikinwento ni Khan kay Greed ang sakit ng pagkawala ng anak, na namatay 10 taon na ang nakalilipas dahil sa sakit. Pinangarap ni Khan na maging kasing galing ni Sir Albatino si Oliver, pero hindi ito natupad. Sa harap ng kalungkutan ni Khan, nangako si Greed kay Oliver na aalagaan niya si Khan at gagawin nilang pinakadakilang smithy ang kanilang pagawaan. Biglang lumitaw ang mga kaluluwa ng mga ninuno ni Khan at kinilala si Greed bilang Pagmas Descendant. Ipinagkatiwala rin ni Oliver ang kanyang ama kay Greed, na buong loob niyang tinanggap. Nang magising si Khan, hindi niya alam ang nangyari. Pinagsabihan siya ni Greed na mag-ingat sa sarili, habang inilihim nito ang kanyang takot sa mga multo na nakita niya. Pagkatapos ng 40 araw mula nang matapos ni Heroy ang kanyang quest, bumalik siya sa laro at pumunta sa pandayan ni Khan para makipagkita kay Greed, ang taong pinanggako niyang paglilingkuran. Masaya siyang sumaludo at tinawag si Greed na, "Aking Panginoon," pero agad nagalit si Greed. Tinanong ni Greed kung bakit siya nagsalita tungkol sa kanya sa mga kabalyero, na nagdulot ng maraming problema, na-disqualify siya, nakulong, tinorture, at napilitang harapin ang maraming pagsubok. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Heroy. Patuloy na tinatawag si Greed na, "Panginoon," na ikinagulat ni Greed. Pinapaalis na ni Greed si Heroy, pero tumanggi si Heroy at sinabing bilang inapo ng Blue Wolf, hindi niya kayang baliin ang kanyang pangako. Gusto pa niyang sumali sa guild ni Greed o magtayo si Greed ng sarili niyang guild dahil naniniwala siyang maraming tao ang susunod kay Greed. Bagamat inis at abala si Greed, nananatiling matapat si Heroy sa kanyang pangako na protektahan ang kanyang Panginoon. Habang si Greed ay nahihirapang mangolekta ng mga ores para sa mga materyales. Ang mundo ng Satisfy ay tinamaan ng malalaking kaganapan. Ang Yatan Church ay nagsagawa ng isang malaking kampanya sa pagsupil sa Hilaga, na nagmarka ng paglitaw ng ika-8 alagad, si Yura, na lumampas na sa mga limitasyon ng isang itim na mang-uukit at malapit ng makumpleto ang kanyang kapangyarihan. Ang impluwensya ng Yatan Church ay patuloy na tumataas, kung saan ang pinakamababang antas para sa mga tagasunod nito ay tumaas mula 160 hanggang 170. Kung magpapatuloy ang trend na ito, ang simbahan ay maaaring maging sapat na makapangyarihan upang magtatag ng sarili nitong bansa. Upang labanan ang lumalaking banta na ito, nagkaisa ang maraming bansa upang magbigay ng mga quest sa pagsupil laban sa Yatan Church. Kasama sa kwento si Thales, ang obispo ng Yatan Church at ang kanyang unang alagad, na tumawag para sa pag-aalis ng impluwensya ng simbahan sa Hilaga. Ang labanan na ito ay nagsimula ng isang makabuluhang yugto na lubos na makakaapekto sa hinaharap ng kontinente. Ang mga mamamahayag ay nagspekula tungkol sa mga posibleng kahihinatnan kung magtagumpay ang Yatan Church sa pagbuo ng isang bansa. Binibigyang diin na ito ang pinakamalaking insidente mula nang ilabas ang Satisfy. Inihayag nila na ang sanhi ng kaguluhan ay ang ika-8 alagad, na hindi isang NPC kundi isang gumagamit, tunay na si Yura, ang dugo ng mangkukulam, na kilala sa pagraranggo ng ika-5 sa pinagsamang ranggo.
Ang mundo ay nasa kaguluhan dahil sa hindi pa nakitang digmaan na ito. Habang ang mundo ay nasa kaguluhan dulot ng Yatan Church, nakatanggap si Grid ng notification para sa isang quest na sugurin ang 25 miyembro ng simbahan, ngunit hindi niya ito pinansin at nakatuon sa kanyang mga hamon. Napag-isipan niya ang hirap ng Quezon Canyon, na puno ng mga halimaw na may mataas na antas na pumatay sa kanya ng maraming beses noong nakaraang quest. Samantala, si Horoy, ang kanyang tapat na tagasunod, ay nag-aalala tungkol sa kamakailang pag-uugali ni Grid at kung dapat ba siyang magtanong tungkol dito. Si Grid, na nakakaramdam ng labis na pagkabigo, ay nag-isip tungkol sa kanyang antas ng kapangyarihan at napagtanto niyang hindi pa siya handang harapin ang canyon, ngunit nais niyang maging overgeared sa pamamagitan ng pagkuha ng makapangyarihang sandata na Dainsleif. Sa kabila ng kaguluhan sa paligid, nagbago ang atensyon ni Grid sa kanyang galing bilang panday. Nakakuha siya ng notification tungkol sa pag-level up ng kanyang legendary blacksmith's creation skill, na nagbibigay sa kanya ng bagong slots para sa paggawa ng item. Sa inspirasyon, nagsimula si Grid na lumikha ng isang bagong item upang labanan ang mga halimaw sa Quezon Canyon, na naglalayong gawing kapaki-pakinabang ang kanyang mga pagkabigo. Naalala ni Grid kung paano siya paulit-ulit na namatay sa Quezon Canyon habang ginagawa ang quest ni Asher. Sa mga malalakas na level 160 na halimaw na bigla na lang sumusulpot mula sa mga nakatagong kuweba, napagtanto niyang masyado pa siyang mahina sa kasalukuyang antas niya. Ngunit dahil sa mga utang na kailangang bayaran, wala siyang oras para mag-level up at kailangan niya ng solusyon. Nagpasya siyang gumawa ng item na makakatulong sa kanya para makaligtas sa canyon. Iniisip niya ang isang stealth-based na diskarte, at nai-imagine ang isang invisibility cloak na makakatulong sa kanya para maiwasan ang mga halimaw. Tinanong niya si Khan para sa payo, at iminungkahi nito ang paggamit ng mga kaliskis ng Silver Dragon dahil sa natural na kakayahan nitong magtago. Ngunit sinabi ni Khan na masyadong matigas ang mga kaliskis ng dragon para tunawin ng mga tao. Pagkatapos, binanggit ni Khan si Kruger, isang legendary tailor na gumawa ng invisibility cloak gamit ang mga kaliskis ng Sylphid, maliliit na air fairies. Ang mga kaliskis na ito, na itinuturing na tela, ay perpekto para sa stealth items, ngunit ang paggawa nito ay trabaho ng isang tagahabi, hindi ng isang panday. Sinimulan ni Grid na isaalang-alang ang pag-aaral ng paghabi upang makagawa ng item na kailangan niya para makaligtas sa Quezon Canyon. Nagsimula si Grid na lumikha ng isang invisibility cloak gamit ang Sylphid Scales, na kilala para sa kanilang kakayahang mag-stealth. Masigasig na nagdisenyo siya ng isang hooded zip-up cloak na hindi lamang nagtatago sa gumagamit kundi nagpapahusay din sa bilis ng paggalaw at resistensya sa hangin. Sa 20 Sylphid Scales lang ang kailangan, nakaramdam siya ng kumpiyansa sa kanyang kakayahang magtagumpay. Gayunpaman, agad na nawala ang kanyang sigla nang mapagtanto na hindi niya nakikita ang mga Sylphid, na nagpapahirap sa pagkuha ng mga materyales. Ang pagtawa ni Khan ay nagdagdag lamang sa inis ni Grid nang ituro nito na ang mga Sylphid ay hindi nakikita ng karamihan sa mga manlalaro maliban na lamang kung sila ay elementalist. Gayunpaman, mayroon pa ring paraan, ang mga Frostlight Orcs, na namumuhay sa Snowy North, ay maaaring makaramdam ng mga Sylphid at kadalasang itinatago ang kanilang mga Kal Scales bilang kayamanan. Bagaman ang mga orc na ito ay mas malakas at mas matalino kaysa sa karaniwang orc. Binanggit ni Khan ang kanilang malaking kahinaan sa apoy, na nagbigay kay Grid ng pag-asa na kaya niyang talunin ang mga ito. Upang makapaghanda para sa malamig na klima, kakailanganin ni Grid ang armor na resistant sa mababang temperatura. Inirekomenda ni Khan na gumamit ng giant brown bear leather para sa layuning ito. Sa muling pagdapo ng determinasyon, handa na si Grid na harapin ang mga darating na hamon. Plano niyang huntingin ang mga Frostlight Orcs, na may kumpiyansa na ang kanyang bagong gear ay magbibigay sa kanya ng bentahe na kailangan niya upang magtagumpay sa pagkuha ng mga materyales para sa kanyang cloak. Sa susunod na araw, ipinakita ni Grid ang kanyang bagong nilikhang gear na gawa sa giant brown bear leather, na may mataas na durability at cold resistance. Bagaman naglaan siya ng 20 oras at ginamit ang kanyang epic hammer sa paggawa, nalaman niyang ang kanyang mga item ay may normal na rating, na nagdulot sa kanya ng pagkapuot sa kanyang sarili. Sa kabila nito,
Masaya siya na may isang rare at isang epic na item sa kanyang bagong set, na nagbigay sa kanya ng malaking bonus sa depensa at resistensya sa lamig. Nagbigay si Khan ng babala tungkol sa panganib ng mga Frostlight Orcs at pinuri ang mga paghahanda ni Greed, na nagbigay diin na nakakuha siya ng magandang kombinasyon ng mga materyales. Gayunpaman, ipinakita ng sistema ang mga penalty sa performance dahil sa hindi pagtupad sa mga kinakailangan, na nagdagdag sa pagkabigo ni Greed. Dahil sa kanyang kumpiyansa at natutunan sa proseso ng produksyon, nagpasya si Greed na simulan ang kanyang unang tunay na pangangaso, na puno ng pag-asa at determinasyon. Sa kabila ng kanyang paghahanda, hindi niya alam na ang drop rate ng Sylphid Scales ay mas mababa sa 1%, na maaaring magpahirap sa kanyang misyon. Sa North Snowfields, si Greed ay dumating suot ang Giant Brown Bear set, tiwala na ang kanyang 60% cold resistance ay sapat para protektahan siya sa lamig. Sa kanyang isip, madali lamang ang laban-laban sa mga Frostlight Orcs dahil tingin niya ay mga low-grade monsters lang ang mga ito. Ngunit laking gulat niya nang isa sa mga orc ay magpaputok ng isang napakatumpak na pana kahit pamalakas ang hangin. Naalala niya ang babala ni Khan na ang mga Frostlight Orcs ay mas matalino, mas malakas, at mas malaki kaysa sa karaniwang mga orc. Agad gumamit si Greed ng quick movements upang pataasin ang kanyang bilis at makaiwas sa mga atake. Sinubukan niyang gamitin ang Wind Blast laban sa isang orc at napaatras ito, pero hindi sapat ang lakas niya upang patumbahin ito. Natuklasan niyang sobrang makapal ang balat ng mga orc at napakalakas ng mga ito kahit wala silang suot na armor. Sa harap ng mga malalakas na orc, na-realize ni Greed na hindi niya matatapos ang laban bago lumubog ang araw. Kailangan niyang gamitin ang tamang kombinasyon ng mga kasanayan upang magtagumpay, dahil kung hindi, mapapahamak siya sa harap ng mga hindi inaasahang malalakas na kalaban. Sa gitna ng labanan laban sa Frostlight Orc, ginamit ni Greed ang Blacksmith's Rage para palakasin ang kanyang mga atake. Matagumpay siyang nakapagbigay ng malalakas na damage sa orc, kabilang ang critical hit, ngunit nagulat siya nang hindi pa rin bumabagsak ang kalaban. Matapos tamaan ng malakas na atake ng orc, mabilis na bumaba ang health ni Greed. Gumamit siya ng potion para makabawi, ngunit patuloy siyang tinatamaan ng sunod-sunod na atake. Nang bumaba ang health niya sa critical na antas, biglang nag-activate ang passive effect ng kanyang titulong Apostle of Justice. Dahil dito, tumaas ang kanyang stats ng 30% at hindi siya agad bumagsak hanggat hindi niya napapatay ang mga kalaban. Naalala ni Greed na nakuha niya ang titulong ito mula sa pagliligtas kay Hurroy, at ngayon, may bagong pag-asa siyang manalo sa laban. Matapos mapatay ni Greed ang isang Frostlight Orc, agad siyang nag-level up at bumalik ang kanyang health. Tuwang-tuwa siya, at napagtanto na makakakuha siya ng maraming experience sa mga susunod na orcs. Hinamon niya ang natitirang mga orc na lumapit, handa siyang harapin sila. Ginamit niya ang Unbreakable Justice skill na nagdulot ng napakalaking pinsala at nagpatuloy sa laban. 3 araw ang lumipas, dumating si Hurroy sa hilagang Snowfields, dala ang 50 flame bottles at bagong armas. Labis siyang nag-alala para kay Greed, iniisip kung makakayanan nito ang mga Frostlight Orc na malakas at matalino. Nang makita ang maraming patay na orc sa paligid, kinabahan siya para sa kanyang liege. Pero nang makita niyang buo at ligtas si Greed, nakahinga siya ng maluwag. Sa harap ni Greed, humingi si Hurroy ng tawad sa pag-iwan sa kanya. Ngunit si Greed, tila walang interes, tinanong lamang kung ano ang ginagawa ni Hurroy roon.